China, nagtago na. USS Ronald Reagan nagpalipad ng mga fighter jet malapit sa ayungin. Yan ang ating alamin at pag-uusapan mga kababayan, no, na kung saan eto nga pong mga Chinese Coast Guard na to biglang naglaho diyan po sa West Philippine Sea. Ayan, palakpakan natin at sila'y naglaho. Natakot nang dumating ang isa sa pinakamalaking aircraft carrier ng Amerika diyan po sa West Philippine Sea diyan malapit sa Ayungin Shoal mga kababayan sa BRP Sierra Madre. Pero syempre bago natin rin pasahan ang balitang ito, don't forget to subscribe dyan sa channel ni Terong Explain. At kung ikaw ay bago pa lang dito sa ating channel, don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section at i-click mo na rin ang notification bell para ma-update kayo palagi sa mga latest video uploads sa atin. Alright, so huwag na natin patagalin. Umpisahan na natin to. Let's go! Breaking news, mga eroplanong pandigma kasama ang USS Ronald Reagan ng US nagsagawa ng malawakang operasyon sa teritoryo ng Pilipinas. China Coast Guard at mga eroplano nito nakakapagtakang biglang nawala. Ang buong detalye sa balitang yan tutukan. Eto mga kababayan, sabi sa balita, biglang nawala. Di ba? Biglang nawala. Okay? So, pag etong mga to nagkaroon uli ng mga ganitong klaseng pagpapatrol, bigla pong susulpot uli yung mga yan. At sasabihin nila naghahamon ng gumagawa ng gulo ang Amerika diyan po sa West Philippine Sea. Pero nauna na silang naglaho at natakot. Tuloy natin. At AFP, sinabing ang nakalusot na barko ng Philippine Coast Guard ay daladala ang mga construction materials para sa BRP Sierra Madre. BRP Sierra Madre malabo ng mahila palayo ng China. Ang buong detalye sa balitang yan, abangan. Yan ang mga nagbabagang balitang hatid ko para sa inyo ngayong araw. Kaya kung handa ka na kaibigan na may humanap na ng pwesto at makinig ng mabuti upang walang mamiss na impormasyon. Ang USS Ronald Reagan, ang nag-iisang forward-deployed aircraft carrier ng United States Navy, ay nagsagawa ngayong araw ng mga flight operation sa baybayin ng Pilipinas bilang pagpapakita ng puwersa sa gitna ng patuloy na mga alitan sa dagat sa rehiyon. Noong Miyerkules, ang mga eroplanong pandigma mula sa nuclear-powered USS Ronald Reagan na nakabase sa Yokosuka, Japan, ay pumunta sa carrier mission nito sa Silangang Luzon sa Pilipinas. Ang pagbisita ay nilalarawan bilang nakagawian ng mga opisyal ng US, ngunit dumating din sa panahon ng mas matinding tensyon sa pagitan ng Maynila at Beijing dahil sa pag-aangkin ng teritoryo sa South China Sea. Ang pagbisita ng Reagan ay simbolo ng partnership at alyansa sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas, sabi ni Kanishka Gagongpariay, tagapagsalita ng US Embassy sa Maynila. Sinabi ni Gang Opadjay na ang mga port visit ng US Navy carriers sa Pilipinas ay isang regular na pangyayari, ngunit nagsisilbi pa rin para palakasin ang alyansa sa depensa sa pagitan ng dalawang bansa. Ang USS Ronald Reagan ay may crew na mahigit na 5,000 sailors, kabilang ang humigit kumulang 150 Filipino nationals. Ayon kay Gang Opadjay, ang susunod na nakatakdang paghinto ng carrier ay isang port visit sa Manila sa mga susunod na linggo. Gayunpaman lumilitaw ang timing ng kamakailang mga operasyon na malapit sa teritoryo ng Pilipinas na naglalayong magpadala ng mensahe sa gitna ng patuloy na pagtatalo sa mga hangganan ng dagat at mga isla sa rehiyon. Nakadagdag sa tensyon ng misteryosong pagkawala ng mga Chinese Coast Guard at maritime militia vessels sa paligid ng Second Thomas Shoal sa panahon ng operasyon ng USS Ronald Reagan malapit sa Pilipinas. Ano kaya bigla tayong maggawa ng resupply mission ngayon. Kapanansya nyo USS Ronald Reagan sa malapit sa Ayungin Shoal. Try kaya ng AFP Ayon sa mga ulat mula sa mga maritime tracking website at satellite imagery, ang mga barkong Chino na patuloy na nanliligalig sa mga resupply vessel ng Pilipinas sa shoal ay nakakapagtakang nawala noong Miyerkules habang ang mga eroplanong pandigma ng US ay lumipad ng mga misyon mula sa aircraft carrier. Iniisip ng ilang mga analyst na maaari ito ay isang taktikal na pag-urong ng China upang maiwasan ang direktang konfrontasyon sa mas malalakas na presensya ng hukbong dagat ng US. Gayunpaman, hindi kinikilala ng Beijing sa publiko ang pag-withdraw nito sa armada ng Coast Guard. Ang kanilang kawalan ay nagbigay daan sa Pilipinas na magsagawa ng resupply operations nang walang hadlang sa unang pagkakataon sa mga buwan ito. Ito ay nanatili upang makita kung ang China ay ipagpapatuloy ang mga Coast Guard patrol at militia deployments malapit sa Second Thomas Shoal sa sandaling ang USS Ronald Reagan ay tapusin ang operasyon nito at magpatuloy sa ibang mga lugar.
Ang maikling pahinga sa mga tensyon ay nag-highlight sa makakapigil na epekto ng pag-post ng militar ng US kahit na pansamantala lamang sa isang lugar na tinitingnan ng China na nasa loob ng soberanyang teritoryo nito. Ang pagkawala ng mga barkong Chino ay nagpapatibay kung gaano kalapit na sinusubaybayan ng Beijing ang mga aktibidad ng mga karibal na claimant at kanilang mga kaalyado tulad ng US. Bago magsagawa ng mga flight operations malapit sa Luzon, nagsagawa rin ng USS Ronald Reagan ng mga carrier mission sa South China Sea noong weekend. Hindi ito umayon sa China na inaangkin ng halos buong estratehikong daluyan ng tubig bilang sarili nitong teritoryo sa kabila ng mga pakikipag-kumpetensyang paghahabol mula sa maraming kalapit na bansa tulad ng Pilipinas, Vietnam, Malaysia, Taiwan at Brunei. Sa pahayagang Global Times na pinamamahalaan ng Estado Pinuna ng China ang mga operasyon ng carrier ng US na sinasabing hinihikayat lamang nila ang higit pang provokasyon ng Maynila laban sa pag-angkin ng Beijing sa South China Sea. Gayunpaman ibinasura ni Gang Opajay ang gayong mga akusasyon na nagsasaad na ang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga puwersa ng US at Pilipinas ay bahagi lamang ng matagal ng alyansa sa depensa at regular na pangyayari ng walang mapanuksong layunin. Ang mga tensyon ay tumataas sa mga nakaraang linggo kasunod nga ng mga bagong aksyon ng China malapit sa isla na inuukupahan ng Pilipinas sa Spratly at Paracel Island groups ng South China Sea. Noong linggo, isang barko ng Chinese Coast Guard ang bumangga sa isang Philippine Navy boat na nagsasagawa lamang ng resupply operations para sa mga tropang Pilipinong bantay ng BRP Sierra Madre, isang barko na sinadyang i-ground sa Second Thomas Shoal upang igiit ang pag-aangkin ng teritoryo ng Maynila. Wala namang naiulat na casualty mula sa insidente ng pagbangga, ngunit umani ito ng matinding pagkondena mula sa Maynila bilang isang seryosong paglala ng sitwasyon. Nangako si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Pilipinas na patuloy na igigiit ang soberanya ng kanyang bansa habang hinahabol ang mapayapang diplomatikong solusyon. Mabilis na sinuportahan ng US ang Pilipinas sa ilalim ng kanilang 1951 Mutual Defense Treaty na nag-utos sa dalawang bansa na magtulungan sa isa't isa sakaling magkaroon ng panlabas na pag-atake. Sa pamamagitan ng USS Ronald Reagan na nagsasagawa na ngayon ng mga operasyon sa paglipad malapit sa Luzon, malinaw na nilalayo ng US na palakasin ang pangakong pansiguridad nito sa Pilipinas sa gitna ng lalong iginigiit na pagkilos ng China. Habang nagpapatuloy ang diplomatikong pag-uusap sa pagitan ng Manila, Beijing at iba pang mga claimant, ang postura ng militar sa rehiyon ay hindi nagpapakita ng mga palatandaan ng paghina habang ang bawat panig ay nagsisikap na palakasin ang kanilang pag-aangkin sa teritoryo sa mahalagang estratehikong South China Sea. Habang nagpapatuloy ang mga pagtatalo sa mga isla at katubigan, ang interplay sa pagitan ng mga pangunahing kapangyarihan tulad ng US at China ay nananatiling mahalagang salik na nakakaapekto sa katatagan ng Southeast Asia. At para sa ibang mga balita, AFP sinabing ang nakalusot na barko ng Philippine Coast Guard ay may daladalang mga construction materials para patibayin ang BRP Sierra Madre. BRP Sierra Madre malabo ng mahila palayo ng China. Ibinunyag ng militar ng Pilipinas na ang dalawang sasakyang pandagat na binangga kamakailan ng China habang nagsasagawa ng resupply operations ng BRP Sierra Madre ay may dalang construction materials at supplies para mapanatili ang grounded ship. Ayon kay Armed Forces Development spokesperson Colonel Medel Aguilar, ang mga materyales na dinala sa pinakabagong rotation mission ay para lamang sa pagkukumpuni at pangangalaga ng World War II era vessels sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Sa isang press conference nitong Lunes, sinabi ni Aguilar na bagamat hindi isinasiwalat ng AFP ang mga partikular na detalye ng mga supply, ang kanilang layunin ay tiyak na matiyak lamang ang patuloy na pagiging habitability at paggana ng BRP Sierra Madre na nag-host ng tropa ng Pilipinas mula pa noong 1999 bilang paninindigan ng Maynila sa pag-aangkin ng soberanyang shoal. Nang tanungin tungkol sa hindi malino na pag-aangkin ng China na ang mga barko ng Pilipinas ay nagsasagawa umano ng illegal na mga aktibidad sa konstruksyon, binigyang diin ni Aguilar na ang Pilipinas ay may lahat ng karapatan na i-rehabilitate ang sarili nitong kinomisyon na sasakyang pandagat na matatagpuan sa loob ng kinikilalang internasyonal na exclusive economic zone ng Pilipinas. Ang BRP Sierra Madre ay nagkaroon ng simbolikong kahalagahan bilang pisikal na pagpapakita ng pagtanggi ng Pilipinas na pumayag sa malawak na 9-dash line map ng China at ang epektibong kontrol nito sa pinagtatalo ng tampok sa South China Sea sa pamamagitan ng paggamit ng maritime militia at Coast Guard vessels. Sa patuloy na pagpapanatili ng maliit na grupo ng mga sundalo na nakasakay sa barko mula noong 1990s, layunin ng Maynila na mapanatili ang legal at makasaysayang pag-aangkin nito sa Ayungin Shoal sa ilalim ng UN Convention on the Law of the Sea. Gayunpaman, pinalakas ng China ang mga pag-isikap nitong mga nakaraang taon upang hadlangan ang mga operasyon ng mga resupply ng Pilipinas at ipilit ang bansa na talikuran na lang ang mga pag-aangkin dito. Ang insidente ng pagbangga sa katapusan ng linggo na nagdulot ng pinsala ay kumakatawan sa isang karagdagang pagtaas ng mga agresibong taktika ng Beijing habang patuloy ang pag-ikot ng AFP sa mga tropa at pagdadala ng mga kinakailangang supply sa BRP Sierra Madre, malamang na mananatiling mataas ang tensyon sa soberanya sa pinagtatalo ng karagatan
ang internasyonal na suporta para sa mga natuklasang arbitrasyon ng UN na tumanggi sa 9-line claim ng China at ang pagpapatiway ng mga karapatan ng Pilipinas ay maaaring gumanap ng isang mahalagang papel sa pagpapababa ng mga insidente sa hinaharap. Ano ang masasabi mo sa mga balitang ito, kaibigan? Alright, so yung mga babayan, no? Makikita natin, no, na talaga ng mga takot, no, ang China dito sa mga nangyayari na to dyan sa West Philippines Sea, lalo na't pagka mas malalaki po yung puwersa, no, na kanilang sasagupain. Di ba? Makikita natin, may kinatatakutan din sila. Alright, so yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. At kung bago ka pa lang, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Kita-kits tayo sa ating next video. Ito muli ang yung Kuya Mobs, it's about TV. Peace. I'm out.